Daylan, the Healer. 223 hanggang 33. Daylan. Ngunit sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Leroy ang pagsasalita. Totoong tinulungan sila ni Daylan Ember na lutisin ang isang malaking problema ngayong gabi, ngunit ngayon ang malaking problemang ito ay tila ipinapasa kay Daylan Ember, na labis siyang nagkasala at nag-aalala. Dapat mong malaman na ang isang taong tulad ni Yuan ay isang uri ng stalker, sa unang tingin, at siya rin ay napakamayabang at mapaglaro, ngunit ngayon lang siya nakaranas ng gayong kahihiyan, at napilitang lumuhad at tawagin siyang lolo. Paano madali ba siyang bumitaw? Huwag kang mag-alala, matandang kaklase, dapat may dahilan para maglakas loob akong gawin ito. Ang kanyang nakatatanda ay ang kanyang nakatatanda, at ang kanyang Yuan ay si Yuan, kaya hindi sila malito, at ngayon ay ang batang iyon na may hinahanap muna, napipilitin lang tayong ipagtanggol, ano bang kinakatakutan mo? Tumawa si Daylan. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya ay ganap na naiiba at muling isinilang, ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang espesyal na opisyal ng departamento sa antas ng pangunahing bulwagan ng pribado ay sapat na upang takutin ang isang grupo ng mga tao sa kamatayan. Pero ang problema, imposibleng isa-isa niyang ilabas ang ganoong bagay, at isa-isa, di ba? Well, tayo na ngayon. Nagkatinginan sina Leroy at Jenny at walang magawang sinabi. Siguradong hindi ito pakakawalan ng batang yun, siguradong makakahanap agad siya ng makakapaghiganti. Para makapaghintay ng trabaho, plano kong magstay dito at hintayin siyang dumating, mukhang may mga bagong pakulo pa. Narinig ni Daylan ang mga salita at hinawakan ang kanyang baba upang sagutin ang katotohanan, pagkatapos ay bahagyang huminto, at sinabing, sa inyo naman, maaari kayong mauna. Kung ganoon ay manatili din tayo. Gayunpaman, agad na pinutol ni Leroy ang kanyang mga salita at sinabi na may seryosong mukha, ngayon nangyari ang bagay na ito dahil sa atin, kung aalis tayo ngayon, ano kaya ito? Hindi ako ganoong uri ng tao, Leroy, at hindi ko kayang mawala ang ganyang tao. Tama na yan. Narinig ni Jenny ang mga salita at agad na umalangaw sa kalsada, at pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, ibig kong sabihin, mamatay ka lang kung mamatay ka. Death. Don't worry. Don't think too much. Since I'm sure to make that kid obedient, I'm not just impulsive. Walang pinagkaiba ang batang iyon sa isang bata sa paningin ko. Marunong akong maglinis. Kung ano ang gusto ko. Narinig ni Daylan ang mga salitang nakangiti, binuksan niya ang laban, inaaliw sina Jenny at Leroy. Bueno, ngayong gabi ay hihintayin namin na ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Nang makita ni na Jenny at Leroy ang eksenang ito, hindi napigilan ni na Jenny at Leroy na mapatingin sa isa't isa, at nakita ng mundo ang panginginig ng boses at pananabik sa mga mata ng isa't isa. Dapat mong malaman na hindi sila tanga, at natural na nauunawaan na si Daylan Ember ay may kumpiyansa at lakas ng loob na sabihin ang mga tila mayabang na salita, tiyak na hindi basta-basta, at least dapat magkaroon sila ng kumpiyansa at ilang trump card. Kung hindi, walang magagalit, napakagulo. Uy, magtiwala ka lang, kumain muna kayo, lalabas ako at tatawag. Napangiti si Daylan Ember Haley nang marinig niya ito, at hindi napigil ang ilabas ang kanyang phone at lumabas ng private room. Kasabay nito, sa isang malaking banquet hall sa kabilang palapag ng Peony Hotel, kumakain si Hansel Zhu, direktor ng Banuan City Public Security Bureau, ngunit biglang tumunog ang telepono, na nagdulot ng bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata. Nilabas ko iyon at tinignan, pero mas lalo akong napakunot ng noo, unknown caller. Who is it? Ito ang kanyang personal na numero ng telepono, na hindi katulad ng numero ng panlabas na numero ng telepono sa trabaho, kaya't madalang na may mga hindi pamilyar o hindi kilalang mga tawag na pumapasok, ngunit ngayon, mayroong isang biglaang tawag, na natural na nagpapagulo sa kanya at nagulat. Kuya Zhu, anong problema? May tawag. Sa sandaling ito, sinabi ni Mayor Troy Holmes na may namumulang ngiti, tila umiinom ng alak. Umiling si Hansel Zhu nang marinig niya ang mga salita, at sinabing may bahagyang ngiti, mukhang isang nakakaharas na tawag, at hindi ko alam kung sino ang tumatawag. Pagkasabi noon, niyugyug niya ang telepono at ipinakita. Ito sa lahat ng nasa mesa.
Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Zayden Trump na magpakita ng common enemy, umiling at walang magawang sinabi, ang mga taong ito ay karaniwang parang plaster ng balat ng aso. Maaari ko ring makuha ang aking numero ng telepono, ngunit hindi ko alam ang pagkakakilanlan ko, hey, talaga. Malinaw, itong kalihim na si Zayden Trump ay isa rin sa mga biktima ng mga panliligalig na tawag na ginawa ng plaster ng balat ng aso. Kadalasan, ang mga pribadong tawag ay madalas na binomba ng ganito, ngunit hindi niya alam ang kanyang pagkatao, na nagiging sanhi ng mga tao na hindi makapagsalita at walang magawa. Teka lang, hawakan ni Mr. Zhou ang telepono at ipakita sa akin, hindi ito. Ngunit sa sandaling ito, si Mayor Troy Holmes, na medyo lasing noong una, ay biglang napatingin sa caller ID, at hindi niya maiwasang makuryent. Nagising siya sa alak at kalasinggan, tapos hindi niya mapigilan. Ang proteksyon ay puno ng pananabik, mabilis na sumagot, mabilis na sinagot ni Mr. Zhou ang tawag, ito ay kay Mr. Ember. Ang numero ng teleponong ito ay kay Mr. Daylan. Malinaw na kabisado na ni Troy Holmes ang numero ng telepono ng isang taong tagalungsod na tulad ni Daylan. Nakilala niya ito sa isang sulyap at malakas na sinabi. Kung titingnan mo ang biro, dapat alam mo na kalalabas lang ni Daylan sa meeting na parang may nangyari, at kinuha pa ang kanyang anak, ngunit ngayon ay bigla na lang siyang tumawag. Kahit gaano kabagal ang kanyang tugon sa sandaling ito, halatang mayroon siya. Alam kong may mangyayari. Si Mr. Ember ba ang tawag? Nagulat din si Hansel Zhou nang marinig niya ang mga salita, bahagyang nanginig ang kamay na may hawak sa telepono, at bago pa siya magkaroon ng oras na sumagot kay Secretary Trump, agad niyang pinindot ang connect button nang walang pag-aalinlangan. Hello Mr. Ember, ako po si Hansel Zhou, pwede po bang magtanong, ano pong order niyo? Tapos magalang na tanong niya. I'm sorry, Bureau Zhou, natatakot akong mahirapan ka para may gawin dito. Kaagad na nagmula sa mikropono ang boses ni Daylan Ember na naging dahilan upang tumingin agad si Troy Holmes at ang iba pa na natigilan. Mr. Ember, ako si Zayden Trump, anong nangyayari? Gusto mo bang pumunta ako dito kasama sina kasamang Hansel Zhou at Mayor Holmes? Hindi napigilan ni Zayden Trump na sabihin, iniisip na pumunta doon ng personal. Noong una, naisip niya na kahit gaano kahusay si Daylan, dapat lang siyang maging magaling sa mga medikal na kasanayan, at sa gayon ay nakuha ang pagpapahalaga kay Luther Drake. Pero ngayon, nang magkaroon siya ng confidence kay Troy Holmes sa wine table, nalaman niyang hindi ganoon kadali iyon. Tila si Daylan ay malamang na isang sinaunang martial artist, at ang kanyang kaharian ng lakas ay malamang na hindi karaniwan. Hindi, away lang ng mga junior. Hindi ko kailangan na pumunta dito ng kusa sina Secretary Trump at Uncle Holmes. Masyadong malaki ang eksena. Punta ka sa Zoo Bureau. Well, mas mabuti na magdala ng ilang tao mula sa Public Security Bureau. Agad na tumigil si Daylan Ember sa telepono nang marinig niya ang mga salita na nagpapahiwatig na hindi na kailangang palakihin. Sige, may dadalhin ako agad dito. Hindi ko alam kung nasaan ka Mr. Ember. Bahagyang kuminang si Hansel Zhou nang marinig niya ang mga salita, at sinulyapan sina Troy Holmes at Secretary Trump. I'm at X. I'm bothering Zoo Bureau. Kailangan ko pang maghanda dito, kaya ibaba ko muna ang tawag at i-text kita mamaya. Matapos ihayag ni Daylan Ember ang kanyang lokasyon, ibinaba niya ang telepono ng may ngiti. Bye! Hanggang sa ang abalang tono ng beep ay nagmula sa telepono ay hindi napigilan ni Hansel Zhou ang bahagyang pawis sa kanyang noo, at sinabing parehong nasa sabik at nag-aalala. Excited siya. Natural, nagawa ni Daylan na hilingin sa kanya si Hansel Zhou na gawin ang mga bagay. Halatang naalala na niya ito sa puso niya. Ngunit kasabay nito, medyo nag-aalala rin siya, nag-aalala na ang mga bagay sa kabilang panig ay masyadong malaki, o kung hindi niya ito hawakan ng maayos, ito ay magiging mahirap din. 224. Sa sandaling ito, isang pares ng makapangyarihang mga kamay ang ipinatong sa kanyang mga balikat, ngunit sinabi ni Secretary Zayden Trump na may seryosong mukha, kasamang Zayden, dahil nagsalita na si Mr. Ember, magiging abala para sa akin at ni Mayor Holmes na pumunta doon.
Gayunpaman, huwag mag-atubiling gawin ang anumang bagay tungkol dito, lagi naming papansinin, at kung kinakailangan, tiyak na lalapit kami, makatitiyak ka. Tama, Old Zoo, ang sinabi ni Secretary Trump ay nagbigay sa iyo ng katiyakan ng maaga. Kung may anumang problema, gawin ito ng may kumpiyansa. Naniniwala ako na hindi kahahayaan ng karakter ni Mr. Ember na gawin ito. Dapat may dahilan para sa mga ito. Mga paglabag sa disiplina. Si Troy Holmes ay medyo maringal din sa sandaling ito, dahan-daang sinabi. Naiintindihan ko. Secretary Trump, Mayor Holmes, huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin. Ang mga pinuno ng no. Isa at no. Dalawa ng lungsod ay sabay na nagsaya sa kanyang harapan, at si Hansel Zhou ay natural na puno ng kumpiyansa sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang bumangon at nagpaalam, kung ganoon, aalis muna ako. Tumawag ka at sumugod ka agad. Go! Remember, adapt accordingly. Dahan-dahang sabi ni Secretary Trump. Bahagyang tumango si Hansel Zhou nang marinig niya ang mga salita, ngunit bumangon at kinuha ang kanyang mobile phone upang i-broadcast ang isang tiyak na numero ng telepono. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tawag ay konektado, si Hansel Zhou ay nagpakita ng isang maringal na mukha, at mabilis na sinabi sa isang hindi mapag-aalinlangan ng tono, Hello, Conrad Cheng. Ako ito, Hansel Zhou, inuutusan kitang magdala ng isang tao sa Peony Hotel, kailangan mong dumating sa kalahating oras. Si Conrad Cheng, ang kapitan ng Criminal Investigation Detachment ng Banuan City Public Security Bureau, ay isang napakahusay na opisyal sa ilalim ni Hansel Zhou. Ngayong biglang nangyari ang ganoong malaking bagay, natural na siya, syempre, ang unang nag-iisip ng sarili niyang pinagkakatiwalaan, at inutusan siyang magdala kaagad ng isang tao. Oo, Bureau Zhou, may dadalhin ako kaagad. Isang malinis na boses ang nagmula sa mikropono, at mabilis niyang ibinaba ang telepono. Kasabay nito, ang sikat na The West Vulture sa Banuan Central District ay umalis din kasama ang boto ng mga nakababatang kapatid sa Peony Flower Hotel. Biruin mo, ngayong gabi ay anak ni Minister Yang ng Orebo Department ng lungsod. Siya mismo ang tumawag sa kanya at may pinapagawa. Kung hindi niya sasamantalahin ang magandang pagkakataon na ito, talagang bobo ang buwiter niya. Dapat mong malaman na ang departamento ng organisasyon ng lungsod ay ang departamento na namamahala sa mga sombrero ng mga opisyal. Hanggat magagawa niya ang isang mahusay na trabaho at masiyahan si Yang Xiao, itutulak ito ng huli, at ang kanyang buwiter ay matatakpan ng isang tao sa banuan na ito. Makalipas ang halos kalahating oras na ganito, dinala ng kalbong agila ang isang grupo ng mga lalaki sa Peony Flower Hotel, at nakita ang eye-catching target, sa labas ng hotel sa unang tingin, at agad na nagulat, at mabilis na sumandal at sinabing kinakabahan. Yang Little, nandito ako, mukha mo. Anong nangyayari? Dapat mong malaman na ito ay anak ng marangal na pinuno ng departamento ng organisasyon ng lungsod na ito, at ang kanyang background ay malaki. Sa sandaling ito, siya ay binugbog ng ganito, at siya ay ganap na namamaga sa ulo ng isang baboy. Hindi nakakagulat na nakatanggap ako ng isang tawag noon at narinig ang sama ng loob ng kabilang partido. Sa loob ng mahabang panahon, nangyari ito ng may dahilan. Kuya Vulture, sakto ang dating mo. Nakita mo rin ang mukha ko. Nasa hotel pa ang taong iyon. Tell me, what should I do? Sa malamig na mukha. Talagang hindi makatwiran, napakatapang mo. Kahit siyang Master Yang, ang lakas ng loob mong lumaban, ayaw mong mapabilang dito sa Banuan. Go, Young Master Yang, umakyat na tayo ngayon, siguradong ilalabas ko ang iyong galit sa iyo. Hayaang magmukhang mabuti ang taong iyon. Biglang nanlamig ang ekspresyon niyan, seryoso siya, at malakas niyang sinabi na may katuwiran, sa mukha. Very good. Follow me. Teka, sila na? Lumabas ka na kuya buwiter bilasin mo, hulihin mo sa akin yang 3 tao na yan, babayaran ko sila sa mga ginawa nila dati. Narinig ni Yuan ang mga salitang nodding with satisfaction, gusto kong hayaan ang mga buwiter na manguna sa team na direktang pumunta sa hotel para arestuhin ang mga tao, ngunit hindi ko inaasahan na biglang lumabas si Daylan at ang 3.
Sila na. Young Master Yang, huwag kang mag-alala, kasama ang mga buwiter ko na nandito ngayon, ang kontrabida na ito ay walang mapagtataguan at walang paraan para makatakas. Bigyan ng hustisya ang iyong biktima, at bigyan ng lipunan ng magandang kinabukasan. Ang buwiter ay dumaan sa direksyon ng mga mata ni Yuan, at agad na komendat sa kanyang mga nasasakupan. Mag-ingat ka, mukhang napakalakas ng batang yan sa kamay at paa, huwag kang tumaob sa kanal at hayaan mo akong tumakas. Mabangis na sabi ni Yuan. Malakas ang kamay at paa. Ngumiti ng masama ang buwiter, at sinabing, Young Master Yang, alam mo kung sino kami, gaano man katigas ang kanyang mga kamay at paa, paano niya magagawang labanan ang isang kutsilyo. Kung gusto mong sabihin ko sa iyo, ngayon kunin mo ang mga tao gamit ang ikaw muna. Pumunta ka sa mga tigang na kabundukan at kabundukan, paano mo gustong mag-higanti, Young Master Yang, hindi ba puro salita lang iyon? That's good, that's good. As expected of the Condor brother, he has considered it very well. Ilalayo ko ang batang yun mamaya, I must make him survive or die. Wait for me. When yan Yuan satisfied at mabangis, excited niyang sabi. Haha, overrated si Young Master Yang. Nilalabanan namin ang kasamaan para sa mga tao at inaalis ang mga social cancer. Ang kapatid na buwiter, ang buwiter, ay humahangang ngumiti nang marinig niya ang mga salita, at pagkatapos ay isang mapang-asar na tingin ang lumitaw sa kanyang acerbic na mga mata. Na parang nasiyahan sa kanyang mga salita sa sandaling ito. Tapos nakita ko na tumalikod ako at nag-hello sa mga nakapaligid na subordinate. Biglang lumakad ang 5 o 6 na nakatato na lalaking naka-black suit patungo kina Dylan Ember, Leroy at iba pa, at sunod-sunod silang iniwasan ng mga naglalakad. Umalis ka, mga personal na hinaing. Huwag mong idilat ang iyong mga mata at gawin mo ito. Halika, Dylan Ember. Nang makita ang mga taong iyon na papalapit sa kanya, si Leroy man o si Jenny, bahagyang nang inig ang kanilang buong katawan, at may bakas ng takot at pag-aalala sa kanilang mga mata. Hindi napigil ang magsalita ng huli. Ayos lang, halika na, hintayin mo na lang sila. Gayunpaman, sumimangot lang si Dylan Ember at ngumiti. Yo, ilan lang kayo? Hindi ka masyadong mahiyain, kahit si Young Master Yang ay naglakas loob na lumaban, tara na, pumunta tayo sa ibang lugar para mag-chat ng mag-isa. Buwiter ay nagkaroon ng isang mabisyo at ironic na ekspresyon, at nakita na ang tatlo ni Dylan ay tatlo pa. Kasabay nito, kumalat din ang 5 o 6 na nakatato na lalaking nakasuot ng itim na suit at pinalibutan sila, habang ang kanilang mga kamay ay umaabot mula sa mga bulsa ni Ku, at ang liwanag ng espada ay kumislap. Si Leroy at Jenny ay mukhang natarante at sinabi sa nanginginig na boses, Chen, Dylan, mayroon silang mga kutsilyo, mga kutsilyo. May kutsilyo. Sinulyapan ni Dylan ang buwiter na may panunuya sa kanyang mukha, at walang pakialam na sinabi ni Peter Yang na nakatingin sa kanya mula sa malayo, na may galit sa kanyang mukha. Pumunta ka sa ibang lugar para mag-chat mag-isa. Bakit sa ibang lugar, hindi ba pwedeng dito ka na lang? Nang marinig iyon, lumubog ang mukha ng buwiter, at tumingin siya kay Dylan Ember na may kumikislap na tingin, at sinabing, Anak, kalmado ka ba, ngunit sa palagay mo ay matatakot ako sa iyo sa pamamagitan ng pagpapanggap. Kuya Vulture, anong kalokohan ang sinasabi mo sa kanya? Bilasan mo at umalis ka, kung hindi kita mapapatay mamaya, hindi ako tatawaging Yuan. Lumapit din siyang Yuan Chao at sinabi sa buwiter na may hinanakit na mukha, nakatitig kay Dylan Ember na may malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Slap, ng malutong na palakpakan. Tumigil ang karamihan. Mukhang nakalimutan mo na yung sinabi ko sa'yo kanina. Bulok ang bibig mo, pero magdudulot ng nana at sugat. Sinampal ni Dylan Ember ang mukha ng kalaban, natanggal ang isang bangkos ng kanyang mga ngipin, nagsuka ng dugo at pagkatapos ay naging walang pakialam. Ikaw. Papatayin ko ang babae. Sina Yuan at Young Master Yang ay hindi makapagsalita ng malinaw, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging mas nakakatakot at nagagalit. Sa pagsasalita nito, hindi niya napigil ang sumigaw sa bisay kapitan ng kagubatan ng buwiter na galit ni Yu, ikaw, ano ang tinitingnan mo? Mga kamay na nagyelo. Hulihin mo siya para sa akin at ilayo siya.
Gusto ko siyang patayin. Smack! Isa pang round ng palakpakan ang tumunog. Binaliwala ni Daylan ang kaabangan ng kalaban at muling sinampal siya at tinatakan ito ng malakas. Kanya. Ito. Natigilan sina Jenny at Leroy. Medyo namatay din ang mga tao sa paligid. Ang mga maliliit na kapatid na iyon at ang malaking lalaki na vulture sa isla ng Central District ay nalilito lahat. Tila hindi nila akalain na siya at ang iba pa ay narito, may hawak pa ring kutsilyo, ang batang ito ay hindi natatakot sa kanila. Ngunit ang mukha ng buwitter ay mabilis na naging malungkot at tumitig kay Daylan dahil kung muling bugbugin si Peter Yang, hindi na niya ito maipaliwanag mamaya. Bukod dito, labis na hindi pinapansin ng kabilang partido ang kanyang buwitter, at hindi man lang niya ito binibigyan ng mukha ng buwitter. 225. Shoo! Direktang inilabas ng buwitter ang maikling kutsilyo sa kanyang bulsa, malamig na tinitigan si Daylan, at malamig na sinabi, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Yang Master Yang, o maniwala ka o hindi, papatayin kita ngayon. Knife! Nang makitang ang kabilang partido ay naglakas loob na gumamit ng kutsilyo ng walang prinsipyo sa downtown area na ito, kung ito man ay nanunood ng excitement mula sa malayo, o si Leroy at Jenny ay natigilan lahat, at pagkatapos ay nagpakita ng tingin. Nang takot at humakbang paatros. Walang paraan, ang kabilang partido ay nakasuot ng suit na may mga tato, at siya ay mabangis at mabisyo. Sa unang tingin, hindi niya alam kung sino ang mabuting tao. Ngayon ay naglakas loob na siyang gumamit ng kutsilyo. Siyempre, ang mga maliliit na taong ito ay naglakas loob na manatiling malayo. Natatakot ako. Pwede mo na akong patayin, sa totoo lang, hindi ako naniniwala, pero masasabi ko sa iyo ngayon na lagi akong galit sa mga taong may baril, kutsilyo, nakatutok sa akin, kaya ngayon ginawa mo na ang aking bawal, ikaw. Alam na ba? Ngunit napakalamig pa rin ang mukha ni Daylan Ember, isang pares lang ng maitim na mata na kasing linaw ng salamin, na nagpapakita ng malamig na kulay, nagtitigan, sabi. Ang mga taong ito ay talagang walang prinsipyo, sila ay naglalakas loob na maging mayabang sa gayong lugar sa downtown at direktang gumamit ng kutsilyo, sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Nang marinig ito, natigilan ang lahat. Hindi nila inaasahan na masasabi ni Daylan ang ganoong bagay kung ikukumpara sa isang kutsilyo. Matapang ba talaga ito, o kalamnan ba, hindi ko alam kung ano iyon. Biglang naging malungkot ang mukha ng buwitter, na nakatitig kay Daylan Ember na may malamig na liwanag. Kailangan mong malaman na ang kanyang buwitter ay isa ring figure sa distrito ng Central. Kuya, anong uri ng malupit na tao ang hindi mo pa nakikita, anong uri ng malupit na salita ang hindi mo pa narinig? Kaya, gusto mong maglaro ng paalang sa harap ng kanyang buwitter at magpanggap na mahirap. Okay, hayaan mo akong buwitter makita kung gaano kitigas ang iyong mga buto. Sige, hayaan mo akong ilabas ang dugo ng batang ito, at pahintulutan siya. Kinawian ng buwitter ang kanyang kamay, at agad na inilabas ng nakababatang kapatid sa likuran niya ang kanilang mga kutsilyo at tinitigan si Daylan habang papalapit sila. Sa di kalayuan, natakot at nalungkot ang lahat nang makita ang tagpong ito. Sa sandaling ito, ang Leroy na iyon ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagmamadaling umakyat, at hinayla si Daylan para tumakbo. Daylan, tumakbo ka. Pipigilan ko sila. Ngunit umiling si Daylan Ember, mukhang walang pakialam, at bumulong sa taong inihanda sa malayo, Juju, lumabas ka. Zuburo. Ilang sandali pa ay natigilan si Vulture at ang iba pa, ngunit nang lumiit ang kanilang mga pupil, nakitang-kita ng mata, at pagkatapos ay tumulo ang malalaking butil ng pawis sa kanilang mga noo at leeg. Ang kanyang mukha ay natatakot, namumutla at nakakatakot. Dahil, sa loob ng ilang segundo, sumugod ang malaking grupo ng mga pulis na may mga totoong baril at mga bala at pinalibutan sila. Ang pinuno ng pulisya ay walang iba kundi si Zoe. Pulis! Hinawakan ng buwitter ang kutsilyo na may takot sa mukha, ngunit nakaharang na ito ng busol ng baril sa kanyang ulo. Hindi lang iyon, ngunit sa oras na ito, lahat ng mga nakababatang kapatid na lalaki ay tinamaan ng baril, ang kanilang mga ulo ay puno ng dugo, ang kanilang mga kamay sa likod ng kanilang mga ulo sa gulat, at sila ay naglupasay sa lupa.
Bakit nandito ang mga pulis, puro baril? Tio Zhu. Pagkatapos ay tumingin din si Peter Yang kay Hansel Zhu na may mapurol na ekspresyon, at may ilang pulis, nanginginig ang lahat. Dahil sa relasyon sa kanyang pamilya, madalas niyang nakikita si Hansel Zhu, at hindi masama ang relasyon, ngunit ngayon. Malamig na sumulyap si Hansel Zhu kay Peter Yang at iwinagayway ang kanyang kamay, kunin silang lahat. Oo. Lumapit ang pulis at pinusesan si Peter Yang. Ang mga mag-aaral ni Peter Yang ay nanginginig at ang kanyang mukha ay mapatla. May gusto sana siyang sabihin pero may nakatikip sa bibig niya kaya hindi siya makapagsalita. Sa oras na ito, lumapit sa kanya si Dylan Ember at mahinang nagsabi, naaalala mo noong sinabi kong kilala ko ang iyong kapatid noon. Woo! Tumingin si Peter Yang kay Dylan Ember nang may matinding panghihinayang at gustong humingi ng awa, ngunit hindi siya nakaimik. Gaano man siya katanga ngayon, dapat niyang maunawaan na si Dylan ay hindi isang taong walang background. Sa kabaligtaran, ang background ng taong ito ay nakakatakot. Kung hindi, bakit personal na lumitaw dito ang Hansel Zhu Bureau? At napakaraming pulis na may tunay na baril. Ngunit sa oras na ito, hindi na interesado sa kanya si Dylan Ember. Ang kanyang mga mata ay kumislap, at si Dylan ay naglakad patungo sa malaking buwitter na puno ng panghihinayang, mapatla at natatakot. 226. Boom! Diretsyong sinipa ni Dylan ang ulo ng buwitter, at ang talampakan ng kanyang paa ay idiniin ang kanyang ulo sa lupa, na nagdulot ng paglangit-ngit. Kaibigan ko, pasensya na, alam kong mali ako, hindi ko alam ang bundok tay. Nabasag at napuno ng dugo ang tenga ng buwitter, ngunit hindi man lang siya nang ahas na magalit, kaya't maaari lamang siyang humingi ng awa. Gayunpaman, bahagyang sinulyapan siya ni Dylan, at malamig na sinabi, naaalala kong sinabi ko sa iyo noon, lagi kong kinasusuklaman ang mga taong may baril, kutsilyo, nakaturo sa akin, kaya ngayon nagawa mo na ang aking krimen na tabo, alam mo ba? No, I'm sorry, I'm really sorry. Nanginginig ang buwitter, at lalo pang natakot, galit na humihingi ng awa. Ngayon sa wakas ay alam na niya na ang kalmado ni Dylan noon ay hindi nagpapanggap, ngunit talagang hindi siya natatakot. Boom! Muli siyang sinipa ni Dylan, at ang napakalaking puwersa ay direktang nagdulot sa kanya ng himatayan, at ang sakit ay matindi. Juju, ipapasa sa iyo ang mga taong ito, suriin mong mabuti, ngunit ang sinumang lalabag sa batas at disiplina ay mapaparusahan ng mabigat. Sabi ni Dylan Ember kay Hansel Zhu na nasa gilid matapos niyang mapawi ang galit. Mabilis na tumango ang huli, walang pag-aalinlangan, sabi. Huwag mag-alala, Mr. Ember, tiyak na sisiyasatin ko ang bagay na ito ng seryoso at maingat ngayong gabi. Ang sinumang lalabag sa batas ay mapaparusahan ng husto. Biruin mo, hindi ko alam noon, hindi ba niya alam ngayon? Sa misteryosong pagkakakilanlan ng espesyal na departamento ni Dylan sa antas ng pangunahing tanggapan, at siya rin ang uri ng mataas na opisyal na nakikita ang kalahati ng pinuno ng mga lokal na opisyal, ito ay mas malaki kaysa sa kanilang no. 1 at 2 na pinuno sa lungsod ng Banuan. Ang ganitong nakakatakot na malaking tao ang personal na nagutos, si Hansel Zhu ba ay nangangahas na magsalita ng walang kaparirikon? Malinaw na talagang hindi. Sige, dadalhin ng Bureau ang mga tao. Dapat alam ng bata kung ano ang nangyayari. Kung ayaw nilang magpaliwanag, okay lang. Tatawagan kita at hihilingin sa kanila na tulungan kang harapin ito. Ako ibig sabihin. Isinulat ni Dylan Ember kay Hansel Zhu ang numero ng telepono ng instructor ni Flying Leopard Lilong Lei. Bagamat ang pangunahing gawain ni Flying Leopard ay ang labanan si Habaotang at hulihin ang masuweyan ng mga sinaunang mandirigma at kakayahan sa 3 lalawigan ng Lingnan. Ngunit ang ganitong bagay ay isa rin sa kanilang mga deputy na posisyon, hindi banggitin na si Dylan pa mismo ang nagsabi nito. Sino ang nangahas na huwag pansinin ito, at sino ang nangahas na hindi pansinin ito? Tiyak na gagawin itong seryoso. Oo, naiintindihan ko. Kinuha ni Hansel Zhu ang note na ibinigay ni Dylan, at tiningnan ang numero ng telepono na nakasulat dito, at hindi maiwasang manginig. Siyempre, alam niyang may karapatang pumatay muna ang departamentong iyon at saka magsampa.
Kung sila ay kasangkot, ang bagay na ito ay magiging isang malaking bagay. Sa puntong ito, hindi niya maiwasang mapasulyap kay Yuan sa hindi kalayuan. Malinaw, kilala niya ang batang iyon, at anak din siya ng dati niyang kaibigan na si Brian Yang, ang ministro ng organisasyon ng lungsod. Sa orihinal, ang taong ito ay maaaring may kaunting problema sa kanyang estilo, at gusto niya ang magagandang tagumpay, ngunit maaari pa rin siyang ituring bilang isang matuwid na tao, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay hilahin pababa ng kanyang sariling anak. Hay, nakakasarili talaga at hindi mabubuhay. Kung hindi dahil sa kadalasang walang paraan ng lalaking iyon para turuan ang kanyang anak, at masyadong spoiled at doted, hindi sana siya aabot sa punto kung nasaan siya ngayon. Mabuti naman kung ganoon, ako na ang gagawa ng unang hakbang sa Zoo Bureau. See you later. Nang makita ang eksenang ito, tumango si Dalen Ember at lumabas sa bilog na napapalibutan ng mga pulis ng Municipal Criminal Investigation Detachment. Biglang dama po ang kanyang mga mata sa mukha ni Gordon. Kaagad siyang tila may naalala, at malakas na sinabi kay Hansel Zhu sa likod niya. Hansel, kung alam ng batang ito ang kasalukuyang mga pangyayari at handang makipagtulungan sa iyo sa paghawak ng kaso, maaari mo lang itong ikulong sa loob ng 10 araw at kalahating buwan, na may kaunting parusa at malaking paalala. Ang batang iyon ay ang utak. Sabi niya. Una niyang itinuro ang nanginginig na young master na si Gordon, at pagkatapos ay nag-squint expression, nakatingin sa huli, si Yuan, at si Peter ay bahagyang sinabi. Ipapaliwanag ko talaga lahat, ipapaliwanag ko talaga lahat. Tiningnan ni young Master Gordon ang walang pakialam ng ngiti ni Dalen, at halos matamba siya nang hindi natakot. Pawis na siya at mukhang takot na takot. Nasa tabi niya sina Yuan at young Master Yang, baliw na tiniyak. Biruin mo, bagamat nag-iisa sa bilog ang Vice Captain ni Vulture Lin kanina, hindi nila alam kung ano ang nangyari sa labas. Ngunit ngayon, nang makita ang mukha ng buwiper na iyon ay takot na takot, manhid, at walang pag-iisip, at tila lumabas sa tubig at basang-basa, gaano man siya katanga, alam niya ang nangyayari. Sa harap ni Hansel Zhu, direktor ng Municipal Public Security Bureau, si Dalen, isang binata sa edad na 20s, ay nangangahas pa ring manggulo ng isang tao. Anong nakakatakot na background at walang kapantay na tiwala sa sarili ang kailangan nito? Nang maisip niya ito, ang tinatawag na Yuan, Peter, isang bully, ay biglang naging umutot sa kanyang mga mata. Tio Zhu? Ako? Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nailuwan ni Peter Yang ang nasa bibig ni Peter. Nang marinig ang mga salita, agad siyang natakot na umihi, at hindi niya maiwasang tumingin kay Hansel Zhu nang nanginginig para humingi ng tulong. Gayunpaman, hindi man lang siya nilingan ni Hansel Zhu nang makita niya ito, agad niyang ikinaway ang kanyang kamay at same time na sinabi, isara ang team. Conrad Cheng, ibalik silang lahat sa bureau para pag-usapan ko. Attitude, siya naman ang director ng Municipal Public Security Bureau. Tapos na. Nang makita na sina Yuan, Gordon, Vulture at iba pa ay kinuha ni Hansel Zhu, biglang pinaikit ni Dalen Ember ang kanyang mga mata, ipinalakpak ang kanyang mga kamay, at tumawa. Ngayon, kahit medyo paikot-ikot ang proseso, maganda pa rin ang resulta. Kinokontrol ni Dalen Ember ang layunin ng pagpatay sa kanyang puso at wala siyang ginawang kakaiba, at ang mga salarin tulad ni Yuan at Vulture ay matagumpay na naibalik ni Hansel Zhu sa bureau para sa investigasyon. Perpekto lang. 227. Dalen, sila, umalis na sila. Nang makita si Hansel at ang iba pa na dinadala sina Peter Yang, Peter, Vulture at iba pa para umalis, lumapit sina Jenny at Leroy, hindi napigilan ng huli ang sinabing tulala. Kasabay nito, hindi niya maiwasang mapatingin kay Dalen Ember nang may kakaibang tingin dahil alam niya kung kanino si Hansel Zhu at nagkataon lang siyang nagkita. Ang direktor ng Tangtang City Public Security Bureau, ngunit hindi niya inaasahan na kakampi siya ni Dalen, hindi maisip. Sa pag-iisip pa lang ng ganito, malabo niyang naunawaan kung bakit ganoon ka-confident at confident si Dalen Ember. Ito pala ang kaso. Kung tutusin, kahit na ang kabilang partido, si Yuan, ay anak ng direktor ng departamento ng organisasyon ng lungsod, ang problema ay mayroon ding direktor ng Public Security Bureau ng lungsod sa kanilang panig.
Ang dalawang panig ay nasa parehong antas. Hindi maghahirap. Oo, go. Kung mananatili ka dito, lalala ang mga pangyayari. Nakangiting sabi ni Daylan Ember. Hindi napigilan ni Leroy na sabihin, Daylan, tapos sila. Huwag kang mag-alala, tiyak na iimbestigahan ng Bureau ang bagay na ito hanggang sa katapusan ngayong gabi, at hindi niya hahayaang umalis ang sinumang mabuting tao o masamang tao. Mahigpit na tinapik ni Daylan ang kanyang balikat nang marinig niya ito, na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa at hangin. Hindi napigilan ni Leroy na tumahimik bigla, isang kakaibang kulay ang lumitaw sa kanyang mga mag-aaral, at pagkatapos ay tila nakahinga siya ng maluwag, at biglang tumawa ng masaya, nalaman ko na ang kawalan ng katarungang ito, ang batang iyon ay maaaring arestuhin. Sa Public Security Bureau ay talagang komportable. Oo, nakakagaan ng loob. Nagpasalamat talaga si Daylan ngayong gabi kung hindi dahil sa iyo. Narinig ni Jenny ang mga salita at hindi niya maiwasang sumang-ayon, ngunit mas maingat siya, iniisip si Daylan at nagpasalamat sa kanya. Okay. Wendy Sawyer Committee Member. Ngumiti si Daylan at iwinagayway ang kanyang kamay nang marinig niya ang mga salita, at sinabing, ayokong makinig sa isang pasasalamat mula sa iyo, kahit papaano kailangan kong imbitahan ako sa isang pagkain, pretuhin ako ng isang treat. No problem, or tonight, our bodies have a good drink. Agad na sabi ni Leroy. Ngunit sa susunod na sandali, isang malambot na puting kamay ang tumama sa kanyang ulo, at galit na sinabi ni Jenny, sabi ko baboy ka. Kalalabas ko lang ng hotel, kumain na ako ng marami, at kumain pa ako ng marami. Hindi siya nakaimik. Aksidente. Nang marinig ito ni Leroy, naalala niya na katatapos lang nilang kumain, at hindi niya napigil ang hawakan ang kanyang ulo sa kahihiyan. Suplado ka talaga, at wala kang utak. Okay, let's do this tonight. I have to deal with it a little bit, and the meal will be casual for few days. Anyway, ay nandito silang lahat sa Banuan, maaari mo akong tawagan anumang oras. Hindi napigilan ni Daylan Ember na matawa nang makita niya ito, at pagkatapos ay bahagyang positibo ang kanyang tono. Sige, mag-ingat ka. Sina Jenny at Leroy ay hindi napigil ang tumango nang marinig nila ang mga salita. Siyempre naiintindihan nila kung ano ang haharapin ni Daylan Ember. Kung tutusin, ang kabilang partido ay anak ng ministro ng organisasyon ng lungsod, at mayroon din siyang tiyuhin ng isang mataas na opisyal. Masyadong nakakatakot ang background para sa kanila. Sa makatuwid, kahit na si Daylan, na ibang-iba sa nakaraan at muling isinilang, ay kailangan pa rin ng mahusay na paghahanda at pagsasaayos pagkatapos sakupin ang salitang, Lee. Kung hindi, ito ay magiging masyadong langit-defying. Maging ang marangal na ministro ng organisasyon ng lungsod at maging ang mga matataas na opisyal ay hindi kapareho niya. Ito ay kaya posible, ito ay dapat na imposible sa kanilang opinyon. Kasabay nito, sa sasakyan ng pulis, sina Hansel Zhu, direktor ng Municipal Public Security Bureau, at Yuan at Yang Xiao ay nasa iisang sasakyan. Uncle Zhu, ay. Si Yuan sa sasakyan ng pulis, si Young Master Peter, ay nakasuot na ng pares ng posa sa magkabilang kamay. Ito ang pagtrato na hindi pa niya nararanasan mula noong bata pa siya, dagdag pa ang lahat ng nangyari noon, talagang natakot siya at gustong humingi ng tulong sa kaibigan ng kanyang ama, ang direktor ng Municipal Public Security Bureau, si Hansel Zhu. Gayunpaman, nang marinig ni Hansel Zhu ang mga salita, unti-unti niyang sinulyapan siya ng bahagya. Pagkaraang tumahimik ng mahabang panahon, dahan-dahan siyang bumantong hininga at sinabing, kalimutan mo na, tatawagan kita ng 10 segundo. Tandaan mo, 10 segundo lang ang mayroon ka. 10 segundo. Lalong namutla ang mukha ni Yuan nang marinig niya ang mga salita. 10 segundo. Ano ang masasabi mo sa loob ng 10 segundo? Dapat mong malaman na ang kanyang ama ay ang direktor ng organisasyon ng lungsod, at siya ay nasa parehong antas ng kabilang partido. Kung ayaw mo, kalimutan mo na. Sabi ni Hansel Zhu na walang ekspresyon ang mukha.
Kung hindi dahil sa pagkakakilanlan ng ama ng kabilang partido, kadalasan ay maganda ang relasyon sa kanya, at ang Nolan Reid sa likod ng asawa ng kabilang partido, ang matataas na opisyal ng Reid, at ang pamilya Reid, hindi niya ibibigay ang 10 ito. Segundo. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang opinyon, kahit na ang isang matataas na opisyal nina Nolan Reid at Reid, ang pinakanamumukod tanging tao sa pamilya Reid sa lalawigan ng Jarlingnan, ay hindi nangangahulugang mas makapangyarihan kaysa kay G. Daylan Ember. Alam mo, ang espesyal na departamentong iyon ay pawang hindi tao. At ito ay nasa antas ng pangunahing bulwagan, at sa antas ng pangunahing bulwagan sa kanyang 20s, ang pag-iisip lamang tungkol dito ay sapat na upang magpatinggal ang kanyang anit. Kung tutusin, imposibleng maabot ng mga normal na tao ang ganoong antas ng basta-basta, di ba? Yes, yes, yes. Uncle Zoo, I want it, I want to call my dad. Sigaw ni Yuan sa nanginginig na boses. Biruin mo, 10 segundo ay 10 segundo. Kung wala man lang siyang 10 segundo, wala ba siyang huling pagkakataon para humingi ng tulong? Paano niya ito magagawa? Kinuha ni Hansel Zhou ang kanyang mobile phone mula sa kanyang bag ng damit at bumaling sa address book para hanapin ang numerong dad, idinihil ito at inilagay sa tainga ni Yuan. Tandaan mo, 10 segundo lang ang meron ka. Wala ka ng isa pang segundo. Malamig na sabi ni Hansel Zhou. Oo. Oy, tatay, ako po, Yuan, malaki ang gulo, at ngayon dinadala ako sa Municipal Public Security Bureau ni Uncle Zhou, parang kilala ng kapatid ko ang taong iyon, ako lang. Magkaroon ng 10 segundo, kailangan mo akong iligtas mo ako. Tulala na tumango si Yuan nang marinig niya ang mga salita, at pagkatapos ay narinig niya ang tawag mula sa kabilang dulo ng telepono, hindi niya maiwasang makipag-chat sa sobrang galit. Mabilis na bilis, at pagkatapos ay pinutol ni Hansel Zhou. Dahil tapos na ang oras. Okay, now the only thing I can do, and the only thing I dare to do, I have done the only thing that you can do. Shut up now. Otherwise, I can't guarantee what I will do to you. Ibinalik ni Hansel Zhou ang telepono ni Yuan. Nilagay niya sa bag niya at mahinang sabi. Hindi mapigilan ni Yuan na manginig nang marinig niya ang mga salita, at sinabing, Tito Zhou, seryoso ba talaga ito? Ano ang pagkakakilanlan ng batang iyon kahit ang tatay ko at ang tiyuhin ko? Nagsimula na talaga siyang matakot. Dahil anong uri ng karakter si Hansel Zhou? Siya ang direktor ng Municipal Public Security Bureau at isa sa mga higanti ng komite ng Municipal Party. Siya ay nasa parehong antas ng kanyang ama, Brian Yang, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay talagang magsasabi ng tulad ng pagkawala ng kumpiyansa at yumuko ang kanyang ulo sa harap ng kanyang junior at junior. Ang tanging magagawa, ang nag-iisang naglakas loob na gawin ito. Ang batang iyon ay may nakakatakot na background, kahit si Hansel Zhou ay hindi nang ahas. Paano ito posible? Sa tingin mo ba hindi ito seryoso? Si Hansel Zhou ay sumulyap sa kanya nang walang pakialam pagkatapos marinig ang mga salita, at walang pakialam na sinabi, maniwala ka man o hindi, isang salita lang mula sa kanya ay malamang na mapapaayos ako at umalis sa posisyon na ito sa isang iglap. Ano sa palagay mo, seryoso? Hoy, ano? Biglang napabuntong hininga si Yuan nang marinig niya ang mga salita, at ang buong tao ay natigilan, ang malamig na hangin ay lumabas sa kanyang gulugod, at ang kanyang mga labi ay agad na pumuti at nanginginig. Ang isang pangungusap ay maaaring makawala sa direksyon ng direktor ng Tangtang City Public Security Bureau. Ano ang kaguluhan ito? 228. Hello, remote? What's going on? Hello. What the hell? Kasabay nito, narinig ng isang kalbong lalaki na nasa edad 50 anyos ang isang busy na tono mula sa mikropono sa isang high-end na gusali ng tirahan sa Banuan Lungsod. Pagkatapos noon, hindi niya napigil ang biglang magpalat ng kulay at magmura ng malakas. Ano ang naging malaking problema? Sino pa ba ang taong iyon? 10 segundo lang. Ang mga pangyayaring nangyari sa sandaling ito at ang panginginig ng takot na nagmumula sa bibig ng kanyang anak ay nagparamdam kay Brian Yang ng kaunting pagsabog sa isang iglap.
Tama, ang taong ito ay walang iba kundi si Brian Yang, Minister of Organization ng Banuan City. Siya rin ang biolohikal na ama nina Brian Yang at Carol Yang. Teka, sinabi lang niya kay Uncle Zhu, baka si Hansel Zhu. What the hell is this guy trying to do? Sumunod sa kanya, hindi niya maiwasang ihampas ang desk, at galit na sinabi. Dapat mong malaman na ang kabilang partido ay hindi estranghero sa kanya, ngunit ngayon ay inaresto niya ang kanyang anak. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi kaya siya magagalit. Ano Hansel Zhu, ano ang gusto mong gawin? Baka si Hansel Zhu, direktor ng Municipal Public Security Bureau, Laoyan, anong nangyari? Nang marinig ang paghampas ni Brian Yang sa mesa, isang galit na boses ang pumutok, at isang matandang lalaki sa edad na 50 ay nakasuot ng makapal na pampaganda. Pumasok ang babae, at nagtanong. Siya ang ina niyang Master Yuan, at si Helen Reed ay katabi ng pamilya Reed. Nahuli si Yuan, mukhang si Hansel Zhu na mismo ang nakahuli sa kanya. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Brian Yang ay nagpabago ng husto sa kanyang kutis. Nang mabalitaan niyang inaresto ang kanyang anak, hindi niya napigil ang mapasigaw, nakakatakot ang kanyang mukha, at ang karamihan sa makapal na pundasyon sa kanyang mukha ay umalog, naaresto si Yuan Yuan. Ano ang ibig niyang sabihin kay Hansel Zhu? Sinusubukan niyang guluhin ang pamilya natin. Paano ko malalaman ang ibig niyang sabihin? Manahimik ka at hayaan mo akong mag-isip tungkol sa mga nangyayari. Sabi ni Brian Yang na may malungkot na ekspresyon. Dapat mong malaman na si Hansel Zhu ay hindi basta-bastang kuting o tuta, ngunit isang higanti ng komite ng partido ng munisipyo na may parehong pagkakakilanlan at katayuan bilang Brian Yang, hindi pa banggitin ng alkalde na si Troy Holmes at Holmes sa likuran niya. Pinuno. Ang mga ganito, pinakialaman talaga ng kabilang partido ang anak niya kaya bigla, hindi biro ito. Hindi kaya. Ang ilang tao ay hindi siya kasiya siya kay Brian Yang at gustong humanap ng pagkakataong atakihin siya. Think, you still want a fart. Directly call Hansel Zhu and ask him what he means. Now that your son has been arrested, you still have thoughts. Kung hindi mo kaya, tawagan mo lang kapatid ko. I don't maniwala ka. Ang direktor ng Public Security Bureau ng lungsod, gaano kakalakas loob na labanan ang aking kapatid. Gayunpaman, napagalitan si Helen Reed nang marinig niya ang mga salita. Dapat mong malaman na si Yuan ay kanyang anak ni Helen Reed, at ang kanyang kapatid na lalaki ni Helen Reed ay si Nolan Reed, isang mataas na opisyal sa probinsya. Pero ngayon, ang hepe ng Public Security Bureau ng isang lungsod ay talagang naglakas loob na sumampa sa kanyang anak at sumakay sa kanilang ulo para ***** at umihi. Dahil dito, karaniwan nang umasa siya sa pangalan ng kanyang kapatid. Sanay na siya sa pagiging mayabang at mayabang. Paano niya ito natitiis? Kahit sa sarili niyang asawa ay pinagalitan niya ito ng masama. Naninigas ang mukha ni Brian Yang nang marinig niya ito, ngunit duwag pa rin siya at hindi naglakas loob na pabulaanan. Sinabi niya sa mahinang boses, anong dagindong, mangyaring tumahimik. Tatawagan ko si Hansel Zhu ngayon. Bagamat siya, si Brian Yang, ay itinuturing din na isang figure sa Banuan City, ang pinuno ng marangal na departamento ng organisasyon ng lungsod, at isang higanti ng komite ng partido ng munisipyo, ang lahat ng ito ay halos nagagawa ng nakatatandang kapatid sa likod ng kanyang asawa, si Reed Sinanyan-Xiao, isang mataas na opisyal, na gumawa kay Brian Yang kung ano siya ngayon. Kaya, sa katunayan, sa pamilyang ito, hindi si Brian Yang ang nag-iisang magulang, kundi ang kanyang asawang si Helen Reed, na nagsasabi ng totoo. Kahit na medyo nakakahiya, ang pinuno ng departamento ng organisasyon ng marangal na lungsod ay napakalungkot, ngunit walang paraan, ito ang katotohanan. Sino ang nagsabi sa kanya na may isang senior official na kapatid sa likod ng kanyang asawa? Ano ang konsepto ng matataas na opisyal? Ang isang marangal na deputy ng probinsya, isang mataas na opisyal na kwalipikadong mamahala sa isang partido, isang hindi mapag-aalinlanganan na mataas na opisyal sa lalawigan, ay malayo sa kung ano ang maaaring pantayan ni Brian Yang. Kahit na, siya Brian Yang ay nakatayo lang sa ibaba at tumangala, mahirap abutin ang taas na iyon. Hindi kita sinigawan, hindi ba ako nasa sabik na naaresto ang anak ko?
Halika, huwag kang magdadaldal, tawagan mo si Hansel Zo at bitawan niya agad ang remote sa akin, kung hindi, ibibigay ko ito sa personal, tawagan mo ako. Malinaw na alam ni Helen Reed na napakalayo na niya, at sinabi niya. Pero hindi niya maiwasang matuwa habang nagsasalita. Dapat mong malaman na siya, si Helen Reed, ay mayroon lamang itong isang anak na lalaki. Siya ay karaniwang isang sanggol sa kanya. Natatakot siyang mahulog kapag hawak niya ito sa kanyang kamay, at natatakot siyang matunaw kapag hinawakan niya ito sa kanyang bibig. Ngayon ay nahuli na siya, paano niya ito matatanggap? 229. Okay, don't hesitate to call your brother. Sa tingin mo ba hindi busy ang tito ko at pwede siyang tawagan para sa kahit ano? Hindi napigilan ni Brian yang nagumanti nang marinig niya ito, at inilabas ang telepono kay Hansel Zo-called, mukhang napakakondensado. Malinaw na may naramdaman siyang mali ngayon dahil sabi nga, pinuprotektahan ng mga opisyal ang isa't isa. Bagamat ito ay medyo labis, maaari itong kumatawan sa isang kahulugan. Ibig sabihin, mga taong humahalo sa opisyal. Sa normal na mga kalagayan, mahirap magpunit sa mukha ng isa't isa, hindi pa banggitin na ngayon ay inaresto na rin ng kabilang partido na si Hansel Zo ang sariling anak ni Brian Yang. Big deal ba talaga? Hello, Lao Yang. Kasabay nito, ang telepono ay konektado, at isang malalim na boses ang nanggaling dito. Hoy, Mr. Zhu, dapat mo ba akong bigyan ng paliwanag ngayon? Ano ang ginawa ng aking anak na si Yuan Yuan? Sulit ang iyong sariling pagbaril. Ginagawa mo ba ito para makita ni Brian Yang? Hindi matiis ni Brian Yang na marinig ang boses na iyon. Malamig na tanong ni Zhu sa galit. Explain. Lao Yang, alam mo ba na kung willing akong sagutin ang tawag mo ngayon, it's just a matter of the relationship between us over the years. Sa kabilang dulo ng telepono, si Hansel Zo ay natahimik sandali, at sa wakas ay bumantong hininga, at sinabing dahan-dahan, ngayon tawagan mo ako, alam ko kung ano ang gusto mong itanong, at alam ko kung ano ang gusto mong sabihin, ngunit ako, paumanhin, ibibigay ko sa iyo ang anumang partikular na sitwasyon, hindi ko ito maipahayag sa iyo, maghintay lamang ako sa mga resulta ng pagsisiyasat. Okay, yun lang, malinaw na malinaw ang pagkakasabi ko. You can ask for more blessings. Dumating ang beep at ibinaba ni Hansel Zo ang telepono. Gayunpaman, pinanatili pa rin ni Brian Yang ang posisyon ng pagsagot sa telepono, hindi namamalayan ang kanyang ekspresyon ay namutla, at malamig na pawis ang bumuhos sa kanyang noo. Biruin mo, sa sensitivity ni Brian Yang sa politika at sa pangamoy niya sa paglipas ng mga taon, syempre naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ng kabilang partido. Ibig sabihin, talagang nagkagulo ang kanyang anak, nasaksak niya ang isang malaking butas, at baka madamay pa ang kanyang ama, ang ministro ng organisasyon ng lungsod. Kung hindi, hindi iyon sasabihin ni Hansel Zo. Hindi ko masabi sa iyo kung ano o ano, humingi ng higit pang mga pagpapala. Tumibok ang buong puso niya. Matandang Yang, kumusta, ano ang sinasabi ng matandang Hansel Zo na iyon? Pumapayag ba siyang palayain siya? Halatang hindi napansin ni Helen Reed ang pagiging kakaiba ng kanyang asawa, at siya ay napakairitado at naiinip na nagtanong. Tawagan si Senior Officer Reed. Gayunpaman, ang sagot sa kanya ay ang paos na boses ni Brian Yang, na nagpabago ng kulay ng mga tao sa kanyang mga tainga, na para bang ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ano? Anong nangyayari sa iyo, Old Yang? Hindi napigilan ni Helen Reed na biglang magbago ng kulay, bahagyang nanginginig ang kanyang ekspresyon. Hindi pa niya nakitang ganito ang kanyang asawa. Nakuha. Tumalon si Brian Yang at direktang sinampal sa mukha ang asawa, natigilan siya, at sumigaw ng naghisteryoso, sabi ko kung hindi mo naiintindihan ang wika ng tao, sinabi ko na tumawag ka. Tawagan mo si Senior Officer Reed, tawagan mo si Uncle Reed. Kuya, tawagan mo kapatid mo. Tinakpin ni Helen Reed ang kanyang mainit na mukha at lubos na natulala. Hindi niya akalain na maglalakas loob ang kanyang asawa na pretuhin siya ng ganito. Sinampal siya nito sa mukha at sinampal sa mukha na nagpanik at nanginag. Sabi, matanda, Lao Yang, huwag kang mag-alala,
huwag kang mag-alala, tatawagan ko kaagad ang aking kapatid. Nang matapos siyang magsalita ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at dinial ang numero ng kapatid. Habang nagdidial, nanginginig niyang hinikayat, "Older Yang, ayos lang, mataas na opisyal ang kapatid ko, siguradong okay lang. Huwag kang magalit." Nang marinig ang mga salita ng kanyang asawa, ang nervyos ni Brian Yang ay sobrang tensyonado na si Hansel Zhou ay natakot sa kabilang partido, ngunit sa wakas ay kumalma siya ng kaunti, at ang mabangis na kulay sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nawala ng husto. Oo, ang kapatid ng aking asawa ay isang pinuno ng probinsya, ngunit isang mataas na opisyal. Bagamat hindi siya general manager, hindi siya ang namamahala sa mga ito, ngunit sapat na ang salitang senior official. Inaasahan na kahit na sinabi ni Hansel Zhou na so serious dapat okay lang, di ba? Bukod pa rito, hindi siya, si Brian Yang, ang nag-udyok sa bagay na ito, ngunit ang kanyang anak na si Yuan ay tila nagalit sa isang tao na hindi niya dapat i-provoke, ngunit gayunpaman, gaano man kahusay ang kabilang partido, magagawa niya, hindi man lang ibigay ang mukha ni Reed Senior Official, tama ba? Sa karamihan, paparusahan niya ang kanyang anak. Hindi naman siya dapat seryoso, di ba? Sa pag-iisip ng ganito sa kanyang puso, ang mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha ay unti-unting bumagal, at pagkatapos ay naalala niya na tila sinampal niya ang kanyang asawa ngayon lamang, at hindi maiwasan ang pagpapakita ng isang mahiyaing tingin, at pagkatapos ay mabilis na walang kabuluhan, na nagsasabi, "Ako. Sana. 230. Hello, Helen." Kasabay nito, ang numero ng telepono ay nakakonekta lamang, at mayroong isang mahinahon at mahinahong boses mula sa mikropono. Kahit na sa pamamagitan ng mikropono, ito ay tumingin napakamaharlika at puno ng ugali ng isang superior. Malinaw, ang nasa kabilang dulo ng telepono ay walang iba kundi ang isa sa mga deputy mayor ng probinsyang ito, si Nolan Reed. Kasabay nito, siya rin ang ina ni Peter Yang at kapatid ni Helen Reed. "Tiyo, ako po, Brian Yang. Pasensya na po talaga, pero may igugulo ulit ako sa inyo." Nang marinig iyon, bago pa makapagsalita si Helen Reed, hindi napigilan ni Brian Yang na huminga ng malalim at sinabi. Ngunit bago siya matapos magsalita, nakita siya ni Nolan Reed sa kabilang dulo ng telepono na huminto, at mahinang nagsabi, "Okay, alam ko kung ano ang hinahanap ninyo para sa akin, ngunit sa pagkakataong ito ay dapat kayong umiwas. Kayong mga lalaki." Mula sa banuan ay tumawag na si Secretary Trump at sinabi sa akin na ang nangyari sa pagkakataong ito ay ganap na karapat-dapat at dapat na parusahan ng mahigpit ng batas. Tumalo ng puso ni Brian Yang nang marinig niya ang mga salita, at sinabing, "Trump, Secretary Trump." Pero, si Helen Reed sa kabilang dulo ng telepono ay ganap na tulala. Hindi niya inaasahan na hindi siya tutulungan ng kanyang kapatid, ito pala ang kanyang pamangkin. "Kuya, sarili mong pamangkin yan, sarili mong kapatid, nag-iisa kong anak. Paano ka naging malupit, wala kang pakialam kung wala kang pakialam." "Wala akong pakialam, kuya, dapat tulungan mo ako sa bagay na ito." Nang marinig ito ni Helen Reed, natarante siya at napasigaw. "Okay, yun lang. Huminahon din kayo." Gayunpaman, ibinaba ni Nolan Reed ang telepono sa oras na ito. Nang marinig ang abalang beep na nagmumula sa mikropono, hindi maiwasan ni Brian Yang at ng kanyang asawang si Helen Reed na tumingin sa isa't isa at hindi maiwasang magmukhang desperado at panghihinayang. "Matanda Yang, ano sa palagay mo ang ginagawa ng aking kapatid? Hindi ba't ang remote ay bata pa at masigla, mas gumaan ang pakiramdam sa kanyang sarili, at paminsan-minsan ay masyadong seryoso ang mga bagay-bagay? Hindi ba sapat ang sitwasyong ito ngayon, o sila pa rin gustong kamusta?" Si Helen Reed ay ganap na natarante at hindi napigil ang umiyak. "Shut up! Bata at energetic. Paminsan-minsan ang paggawa ng mga bagay ay hindi mahalaga. Talagang hindi mo maririnig ang sinasabi ni Uncle, o nagpapanggap ka lang na tanga. Itong si Yuan ay tumagos sa langit ngayong gabi, at ikaw. Umaasa pa rin. Nakalabas ba siya dito nang hindi nasaktan?"
Hindi napigilan ni Brian Yang na mabigla nang marinig niya ang mga salita, at sumigaw, "Sinasabi ko sa iyo, Helen Reed, kung hindi mo alam kung paano palayawin ang asong iyon mula pa noong bata ka, magiging siya ngayon. Kasalanan ko, pero ano ang dapat nating gawin ngayon?" Nag-aalala si Helen Reed sa kaligtasan ng kanyang anak sa oras na ito, kaya wala siyang oras para makipagtalo kay Brian Yang. Anong dapat kong gawin? Kaya kong gawin ang gusto ko. Anyway, itong tao na ito dapat ang unang manggugulo, kung hindi, sa antas at pagkakakilanlan ng kabilang partido, hinding-hindi siya magiging malupit. Ay dun, wala akong pakialam dito, o hindi ko makontrol, iyon lang. Galit na umungol si Brian Yang, ngunit tila bigla siyang tumanda at mahigit 10 taong gulang, at umalis na nakayuko ang likod. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko lang pinapahalagahan si Yuan, hinding-hindi ito mangyayari ngayong gabi. Si Helen Reed lamang ang nanatili sa kanyang kinaroroonan, umiiyak at sinisisi ang sarili, at ang buong tao ay tila tumatanda na ng marami. Bagamat mayabang si Helen Reed sa kanyang anak, hindi naman talaga siya tanga, at malinaw pa rin niyang nakikilala ang kabigatan ng bagay na iyon. Malinaw na sa sandaling ito, kahit ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Nolan Reed, isang mataas na opisyal sa lalawigan ng Jarlingnan, ay nagsabi mismo ng mga salitang iyon, at tiyak na alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Nangangahulugan na ang mga karakter na nasaktan ng anak ng kanyang Helen Reed ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa kanyang kapatid, at kahit ang kanyang kapatid ay hindi nang ahas na makialam dahil sa takot na masangkot. Obviously, ito ang tinatawag na retribution. Kung hindi dahil sa sobrang layaw niya noon, paano na ngayon ang resulta? 231. Kasabay nito, Banuan City Public Security Bureau. Matapos dalhin sa silid ng interogasyon ni Conrad Ember G., ang pinuno ng Criminal Investigation Detachment, si G. Gordon, ay hindi na kailangan ng anumang interogasyon, at hindi siya nag-atubiling ipaliwanag ng malinaw ang lahat. At lahat ng sinabi niya ay naging mas pangit si Conrad Ember G., ang detachment ng Criminal Investigation Detachment, habang siya ay nakikinig, at mas napuno ng galit ang kanyang mga mata ay lalo siyang nakikinig. Totoo lahat ng sinabi mo kanina. Walang maling kasinungalingan. Pagkaraan ng mahabang panahon, si Conrad Ember G., ang detachment ng Criminal Investigation Detachment, ay isinara ang dokumento sa isang iglap at sinabi na may sobrang maputlang mukha. Dapat mong malaman na sa pag-amin ni Master Gordon, ang Yuan na ito ay isa lamang hamak na nananakot ng mga lalaki at nananakot ng mga babae at gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Kanser sa lipunan. Hindi lang umaasa sa pagkakakilanlan ng kanyang ama, pati na rin ang grupo ng Joint Health Bureau, Fire Brigade, Drug Administration at iba pang departamento ay nambubuli sa iba, namimili at nagbebenta ng puwersa. At sa sandaling makatagpo sila ng isang taong lumalaban, gagawin nila ang lahat ng posible upang magsimula sa lahat ng aspeto, ito man ay direktang nakakagambala sa negosyo ng kabilang partido, o dituwirang pananakot at pakikitungo sa mga kamag-anak at kaibigan ng kabilang partido, na pinipilit ang kabilang partido na sumuko, at ginagawa ang ari-arian sa kanilang mga kamay ng napakababang presyo. Ibenta sa kanila, o bilhin ang karamihan sa mga pagbabahagi, at humanap ng malaking kita. Totoo ang lahat, ngunit si Yuan ang may pukana ng mga bagay na ito. Isa lang akong utusan. Hindi napigilan ni Gordon na ibaba ang kanyang ulo at bumulong. Alam niya na kapag sinabi niya ang mga bagay na ito, maaaring magkaroon siya ng masamang araw sa hinaharap. Running errands. You should know what all those things mean kapag pinagsama-sama sila. Hindi lang 3 salita, makakalusot ka. Si Conrad Ember, ang pinuno ng Criminal Investigation Detachment, ay malamig na bumantong hininga at hindi napigil ang magsalita ng may galit. Hindi ko talaga inaasahan na maglalakas loob kang maging walang batas at maglakas loob na gawin ang ganoong bagay, at ang daming uod na kasabwat mo, sama-sama ka. Pang! Ang pinto ng interrogation room ay biglang bumukas ng puwersa mula sa labas, na nagdulot ng nakakabinging putok na tunog na nagpakibot ng marahas sa puso. Boy! Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para magkasala at gumawa ng mga meritorious deeds.
Aaminin ko lahat ng tao na kasama mo, alam mo, wala na. Alam mo ba? Sinabi ko na ang lahat. Sabi ni Gordon na may maputlang mukha at nanginginig. Sa madaling araw ng susunod na araw, ang opisyal na balita ng Banuan City at maging ang Jarlingnan Provincial Channel, gayon din ang internet, ay nagulat ng iba't ibang impormasyon tungkol sa kasong ito ng pambubuli sa lungsod at pambubuli sa iba. At pagkatapos, natural, ang mga uod mula sa District Health Bureau, District Traffic Police Brigade, Drug Administration Bureau at iba pang mga departamento ay inaresto magdamag, at ang buong kriminal na network ay nabunot, na nagdulot ng maraming tao na pumalakpak. Malinaw, maliban sa ilang mga tao na alam kung ano ang nangyayari sa kasong ito, ang iba o mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay nag-isip na ito ay isang malaking paglilinis, at ang mga ahensya ng gobyerno at mga pampublikong tanggapan ng seguridad ay gumagawa ng mabuti at praktikal na mga bagay para sa mga tao. Alisin ang kanser sa sistema, at ibalik ang lipunan sa isang magandang kinabukasan. Bilang karagdagan, ang balitang kinasasangkutan ni Yuan, ang anak ni Brian Yang, ang direktor ng Departamento ng Organisasyon ng Munisipyo, ay parang isang maliit na pagsabog sa isang malaking alon. Maliban sa ilang tao, walang ibang nakapansin. Ngunit ang sigurado ay siya, si Yuan, ang talagang may pukana sa bagay na ito, at kasama pa ang ilang iba pang sikat at kilalang gangster sa inner circle ng Banuan City. Siyempre, lahat ng mga lalaking ito ay inaresto sa isang gabi, at wala sa kanila ang nakatakas. Sa ganitong paraan, ang kakaharapin nila ay walang alinlangan ng matinding parusa mula sa batas, gayon din ang nararapat na kabayaran ng sanhi ng cycle. Pero ayon sa chismis, emotionally broken na ang mga taong ito nang sila ay arestuhin at tanungin, at ang bawat isa at lahat ay baliw na parang multo, at ang mga tao ay hindi maiwasang magbo. Alamin kung bakit ngayon ang simula. Si Gordon lamang ang pinakamaswerteng isa, dahil sa mga naunang salita ni Daylan Ember, at dahil sa kanyang huling pagbabalik mula sa nawala, ganap niyang ipinagtapat ang lahat, gumawa ng mga karapat-dapat na krimen, at sa wakas ay nakatanggap ng 2 taong sentensya sa pagkakulong. Ito ang pinakamagaan. At nang ang lahat ng panginginig at alo ng kabaliwan na ito ay tanggayin ang forum ng lungsod ng Banuan, si Daylan ay tila nakaligtas sa pangyayaring ito. Humanda sa pagsasanay ng seryoso. 232. Nakarating na ako ngayon sa ika-4 na antas ng pagsasanay sa Chi, na siyang gitnang yugto ng pagsasanay sa Chi. Tila nakapasok na ako sa pinakapangunahing yugto ng mundo ng paglilinang, at ako rin ay kwalipikado at may kakayahang magsanay ng iba pang mga pagsasanay. Naka-crossleg sa California Garden ng Banuan City sa itaas na palapag ng malaking hotel, mamulong si Daylan Ember na may parang gatas na puting aura na lumulutang sa kanyang katawan. Tulad ng alam nating lahat, ang Sit and Forget the Scriptures ay isang mataas na antas ng immortal na sekta na pagsasanay na ginagawa ng dalubhasa sa mundo ng paglilinang. Naturally, kapag ang cultivator's cultivation realm ay medyo mababa, hindi nito magagamit ang katumbas nitong makapangyarihang kapangyarihan. Naglalagay lang ng pundasyon. Sa makatuwid, kung nais niyang maging mas malakas sa antas na ito, hindi maiiwasang sasabak siya sa landas ng paglinang ng iba pang mga pagsasanay. Ito ang tanging paraan. Siyempre, kahit na ito ay maaari ring makaapekto sa bilis ng paglilinang, ito ay pagkatapos ng lahat sa Earth na iba sa mga patakaran ng mundo ng paglilinang. Ang mas malakas na kaharian ng natural na lakas, mas mabuti. Tumingin sa paligid at tingnan kung anong mga ehersisyo ang angkop para sa aking kasalukuyang estado. Agad na bumagsak si Daylan Ember sa napakalaking alaala na ipinasa sa kanya ng eksperto sa mundo ng paglilinang, at nagsimulang magtanggal at pumili ng mga ehersisyo sa maayos na paraan. Heisho Share Body, isang kilalang paraan ng pagsasanay sa magulong mundo ng demonyo sa totoong mundo. Sinasabing nagmula ito sa isang higanting kwago ng Shire na nakabaon ng malalim sa lupa. Ang makapangyarihang pagsasanay ay talagang kwalipikado lamang para sa paglilinang ng mga powerhouse ng Jindan. Mukhang malayo pa ako, hindi maganda ito.
Ganito ang naisip ni Dylan Ember sa kanyang puso at nakahanap ng isa pang mas mababang antas ng pamamaraan ng paglilinang, Zilua Shuangong, isa sa mga kayamanan ni Zilua Shengzang sa Wanyanzhou sa mundo ng paglilinang, at kilala bilang isa sa nangungunang 10 pinakamatibay na pamamaraan ng pagbuo ng pundasyon sa mundo. Kung maglilinang ka sa sukdulan, maaari mong talunin si Jindan. Mukhang hindi ito sapat. Ang Sanyang Sword Canon ay sinasabing ang quintessential sect ng isang maliit na sekta sa cultivation world. Nahahati ito sa 7 layer. Ang una hanggang ikalawang layer ay katumbas ng unang yugto ng pagsasanay sa Qi, at maaaring linangin ang apoy ng tunay na asensya sa ibabaw ng sariling espiritual na Qi. Ang kapangyarihan ay napakalakas, maaari nitong saktan ang mga taong hindi nakikita, at maaari rin nitong pinuhin ang alchemy. Tulad ng para sa ikatlo hanggang ikaapat na layer ng pagsasanay na ito ay katumbas ng gitnang yugto ng pagsasanay sa Qi, at posible na linangin ang isang tunay na apoy na liwanag ng espada na 36 na dawsang munang haba sa ibabaw ng katawan, na makapangyarihan. Sapat na upang tingnan ang pinakapangunahing mga instrumento. At the same time, nakakapagpainit din ito ng laman. Mayroon ding 5 hanggang 6 na layer ng pagsasanay na ito, nakatumbas ng huling yugto ng pagsasanay sa Qi. Pop! Ikaw pala! At nang makita ang isang kasiya siyang ehersisyo, hindi napigilan ni Dylan Ember ang pagpalakpak ng kanyang mga kamay ng tuwang-tuwa at nagpasya na ito na. Para magamit itong Triyang Sword Cannon bilang kasabay na paraan ng paglilinang, dapat natin itong linangin hanggang sa antas ng pagbuo ng pundasyon. Ang 5 elemento ng langit at lupa ay yin at yang, at ganoon din sa katawan ng tao. Kung ang dragon ay may sariling mundo, maaari kang pumili ng isa upang tuklasin ang mga misteryo ng langit at lupa, o maaari kang maging walang pagod at mausisa sa lahat. Ang Sanyang Sword Cannon ay isang diskarte sa paghula at martial arts na binuo ng ninuno na ito ng buong lakas. Ang layunin ay gawing nakakapasong pagan ang katawan ng tao, sunugin ang mga kayamanan ng walang katapusang potensyal, at gamitin ito para palakasin ang sarili. Sanyang isang tunay na espadang apoy. Ang acupoint sa katawan ng tao ay parang mga bituin sa langit, kasing dami ng buhok ng baka. Kung mapapasiklab mo silang lahat, aakyat ang apoy sa langit. Dapat kong sabihin, ang bagay na ito ay karapat-dapat na maging isang misteryosong pamamaraan ng espada na ginagamit ng mundo ng paglilinang upang sugpuin ang sekta. Kahit na ito ay nasa antas lamang ng pagsasanay sa Qi, ito ay napakalalim at misteryoso kaya't nakasimangot ang mga tao at nag-iisip ng malalim, minsan biglang naliliwanagan, at minsan ay napapailing at mapait na ngumiti. Malinaw, ang ubod ng pamamaraan ng paglilinang na ito ay ang pag-apoy sa mga acupoint, at pagkatapos ay maaari mong linangin ang apoy ng tunay na kakanyahan at pagpalain ang iyong katawan. Ang hakbang na ito ay hindi mahirap, ngunit ano ang dapat kong gawin kung ang apoy ng tunay na diwa ay maaaring gawing sword energy ng 3 yang true fire? Buong gabi si Dylan, lahat ng acupuncture point sa kanyang katawan. Ang apoy ng tunay na diwa ay nagningas at nilinang, ngunit sa susunod na hakbang, siya ay medyo natigil. Pagkatapos ng lahat, makatwirang sabihin na sa kanyang kasalukuyang pang-4 na antas ng pagsasanay sa Qi, paano siya nalinang sa ikatlong antas ng pagsasanay na ito. Hindi ba't ganoon ang katumbas nito? Gayunpaman, nagkaroon siya ng problema. Una sa lahat, hindi niya maintindihan kung ano ang tinatawag na Sword Qi. Pangalawa, ang pagpapalit ng anyo ng tunay na apoy na Qi sa 3 yang Real Fire Sword Qi muli ay katumbas ng isang qualitative na pagbabago, at ito ay natural na napakahirap, na nagparamdam sa kanya na parang wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng lahat, walang paraan upang gawin ito. Pagkatapos ng lahat, mula nang makuha niya ang mana ng dalubhasa sa mundo ng paglilinang, hanggang ngayon, ang isa ay hindi siya nagsasanay ng napakatagal at ang kanyang karanasan ay masyadong mababaw. Ang landas ng paglilinang na naisip ay tiyak na haantong sa isang patay na dulo na hindi maiiwasan. Hoy, kalimutan mo na, dahan-dahan lang, imposibleng kumain ng malaking taba sa isang kagat. Anyway, may malabo akong ideya ngayon, bigyan mo ako ng oras, hindi dapat problema. Nang makaisip siya ng paraan, itinigil lang ni Dylan Ember ang nakakainip na pagsasanay na ito at lumabas para maghanap ng makakain.
Kasabay nito, may mga dumating din sa Banuan City. Sa madaling araw ng ikalawang araw, si Zayden Trump, ang bagong kalihim ng lungsod ng Banuan City, ay hindi agad pumunta sa gusali ng pamahalaang lungsod para sa opisina, ngunit sumakay ng isang mababang kinakotse patungo sa isang hindi nakikitang maliit na tea house sa tabi ng lawa sa gilid ng lungsod. Tito Trump. Nang dumating si Zayden Trump dito na may solemn na at kinakabahang ekspresyon, isang pamilyar na boses ang biglang nagmula sa pintuan ng maliit na tea house. Luigi, nandito ka rin ba? Hindi mapigilan ni Zayden Trump na matigilan ng marinig ang boses at hindi niya maiwasang tumingin sa direksyon. Natagpuan ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 30s na nakasuot ng puting kamiseta at salamin, mukhang napaka-elegante, ngunit may hindi maipaliwanag na ugali sa pagitan ng kanyang mga kilay, at binabati siya nito. Halatang hindi tao ang taong ito, kundi apo ng matandang lalaki ng pamilya Moon sa Beijing. Siya rin ang nangungunang at pinakamakapangyarihang eksperto sa Departamento ng Neurology ng Beijing Harmony Hospital, Luigi Moon. Oo, alam mo rin ang pagkakakilanlan ni Lolo. Sa totoo lang, kung hindi ako sumunod, nag-aalala talaga ako. Tila pamilyar na pamilyar si Luigi Moon kay kalihim Zayden Trump, at umiling-iling na may pilit na ngiti. Sa katunayan, kahit na umunlad ang mga bagay hanggang sa kasalukuyan, siya at si Luther Drake ay personal na sinamahan ang kanyang lolo sa banuan na ito, ngunit ngayon ang kanyang puso ay hindi pa rin mapigilan, puno ng pagkabalisa, at hindi na talaga siya maaaring makatitiyak ka. Pagkatapos ng lahat dahil siya ang pinakamataas at pinakamakapangyarihang eksperto sa Departamento ng Neurology ng Jingcheng Harmony Hospital, siya ay ganap na walang magawa sa kasalukuyang sitwasyon ng kanyang lolo, at maging ang walang katulad na matandang si Luther sa kanyang isipan ay umamin na siya ay walang kakayahan. Walang kapangyarihan. Pero ngayon, pinaasa na nila ang isang binata na kasing edad niya, kaya pakiramdam niya ay nagmamadali siyang pumunta sa ospital. Pero kailangan kong sabihin na wala siyang magagawa sa ngayon. Kung sino man ang nagtanong sa kanyang lolo at kay Luther Drake ay personal na bamuka ang bibig. Kahit na ang lahat ng magkasalungat na boses sa pamilya ay pinigilan, at ngayon sila ay dumating sa Banuan City tulad ng mga ordinaryong tao na naglakbay sa malayo at malawak na lugar upang humingi ng medikal na paggamot. Ito ay sapat na upang patunayan ang kanilang matatag na saloobin. Walang pwedeng makialam. Bakit hindi ka gumagaan, nag-aalala ang isang iyon, nandito si Reed Trump. Pumasok ka. Ngunit sa sandaling ito, isang matandang hindi nasisiyahang boses ang nagmula sa solong silid ng maliit na tea house. Nanginig ang buong katawan ni Zayden Trump nang marinig niya ang mga salita, hindi niya napigil ang huminga ng malalim, at mabilis na sinabi, "Guro, nandito ka." Ang pamilya ni Moon Trump ay kamag-anak, kaya ang kanyang mga salita ay hindi lumalampas. Oo, Lolo, galit ka, kasalanan ko. Tio Trump, pasok na tayo. Napangiti ng mapait si Luigi Moon nang marinig niya ang mga salita. Obviously, naging ganyan ang leksyon niya sa nakalipas na 2 araw, at sanay na siya. Agad niyang inimbitahan si Zayden Trump. Pumasok ka sa kwarto. Hindi mapigilan ni Trump na nakabahan nang marinig niya ang mga salita, at pagkatapos na lumitaw ang marangal na ekspresyon sa kanyang mga kilay, sinundan niya si Luigi Moon dito. Kaagad pagkatapos, may isang nakadapa na matanda sa larangan ng pangitain, ngunit ang kanyang katawan ay tuwid doon na parang sibat. Hindi ko alam kung ilusyon ba iyon o iba pa. Sa matandang katawan na iyon, hindi naramdaman ni Zayden Trump ang kalungkutan ng takip silim, ngunit parang may isang sinaunang hayop na nilamon ang mga bundok at ilog, at umaatungal tulad ng isang gintong kabayo at isang bakal na kabayo na nakikipaglaban sa larangan ng digmaan, na nakakamangha, nakaka-inspire. Parang isang tunay na bayani sa pagitan ng langit at lupa. 233. Ito ay isang matandang nakaligtas mula sa panahong iyon na may gininto ang bakal na kabayo, isang bangkay na nakabalot sa balat ng kabayo, at isang dominanteng tigre na parang tigre. Mayroon din itong tuwid na gulugad na parang sinaunang halimaw na hindi nagbubunga. Siya ang bayani ng bayan at founding father ng panahong iyon. Sa pag-iisip nito, si Rao Ang No.
Isa na pinuno ng Banuan Municipal Forum na may pagkakakilanlan, katayuan, at background ni Trump at hindi niya maiwasang yumuko ng malalim ng walang pag-aalinlangan, at same time na nagsabi, Mr. Moon. Sa sandaling bumagsak ang boses, yumuko siya sa matandang nakasuot ng Republic of South Fall costume sa tabi ng matanda na may parehong kilos, Luther Drake. Tumanggaw si Mr. Moon na may banayad ng ngiti, at biglang ngumisi, shout Trump, nagkamali talaga ako sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa casual na pananalita ni Luther Drake, hindi ka sana mawawala ng posisyon sa kabisera at pumunta rito. Kung pipiliin mong manatili sa kabisera kasama ang iyong resume, dapat mong mapabuti sa lalong madaling panahon, di ba? Hindi niya ito basta-basta nasabi dahil bilang ang pinakanamumukod tanging kinatawa ng ikalawang henerasyon ng pamilyang Trump, walang duda na masisiyahan si Zayden Trump sa karamihan ng mga mapagkukunan ng pamilya Trump at gagawin ni Zayden ang kanyang sarili. Pinakamahusay na tulungan siyang umakyat sa tuktok. Not to mention na ang kanilang Moon family ay nasa marriage relationship pa rin sa isa't isa. Kung ipapakita mo ito ng basta-basta, naniniwala ako na maraming tao ang handang magbigay ng mukha sa kanilang dalawa. Ngunit ngayon, dumating si Zayden Trump upang kumuha ng post sa lokal na lugar nang hindi nagtatanong ng anuman dahil sa casual na pananalita ni Luther Drake na walang alinlangan na pagkaantala ng oras. Pagkatapos ng lahat, ano ang pinakamahalaga sa mga tao sa politika? Walang alinlangan na oras na. Kapag mayroon kang oras, maaari kang tumayo ng mas mataas at maabot ang mas malayo. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung ganoon ang sasabihin ng matanda. Master, seryoso ang iyong mga salita. Ngunit agad na umiling si Zayden Trump nang marinig niya ang mga salita. Biruin mo, kontento na siya sa mga ganoong salita mula kay Mr. Moon. Tsaka kung titignan ang sitwasyon ngayon, parang hindi naman masama. Hindi ko inaasahan na ang isang mahirap at malayong banuan sa distritong ito ay talagang nagtatagol ng mga kababalaghan sa lungsod tulad ni Daylan, ang sinaunang doktor ng martial arts sa kanyang 20s, ang pangunahing antas ng bulwagan ng Flying Leopard sa espesyal na departamento. Kaya parang may malabo siyang pag-unawa kung bakit sinabi ni Luther Drake ang mga salitang iyon noon, ngayon ay tila hindi niya ito basta-basta nasabi. Hehe, it's fine if you can keep your composure. However, you should have contact with the young man surnamed Ember by now, right? How is it? May naiintindihan ka ba? Nagtanong. Isang binata na pinangalan ng Ember. Mr. Ember ba yan? Natigilan si Zayden Trump nang marinig niya ang mga salita, pagkatapos ay kumunat ang noo at nag-isip tungkol dito saglit bago niya sinabing, Master, mukhang medyo agresibo ang Mr. Ember na iyon. At saka, parang hindi pangkaraniwan ang background. Oh! Tell me, anong nangyayari? Nagulat si Elder Moon kay Luther Drake at dahan-daang nagtanong. Sa pagsasalita tungkol kay Daylan, hindi siya nagkusa na malaman ang marami tungkol kay Daylan, at natural na hindi niya ito masabi sa kanyang puso. Ngayon, hindi niya inaasahan na magsasabi ng counting puot mula sa bibig ni Zayden Trump, at siya rin mukhang naisip niya na hindi mahina ang kabilang partido, kaya medyo nagulat ang matanda. Ganito, nahawak ni Mr. Ember ang certificate ni Flying Leopard. Nasa hall level ang ranggo niya. Agad na nagpaliwanag si Zayden Trump nang marinig niya ang mga salita. Namilog ang mga mata ng matanda nang marinig ang mga salita. Hoy, ano? Main hall level. Narinig ni Luigi Moon ang mga salita at hindi maiwasang magulat at biglang napabuntong hininga. Dapat mong malaman na sa mga mata ng isang inapo ng isang pinakamataas na antas ng pamilya sa kabisera na tulad niya, ang antas ng pangunahing bulwagan ay wala, ngunit ang problema ay ang kabilang partido ay halos kaedad niya. 30-something? Or even 20-something year old sa hall level, this. Are you kidding me? Dapat mong malaman na kahit na tingnan mo ang 49 na lungsod at ang panloob na bilog ng kabisera, ang ganitong uri ng bagay ay napakabihirang. Flying Leopard. Di ba yan ang departamento sa ilalim ni Ronaldinho, parang medyo interesante. Gayunpaman, biglang pumikit ang matanda at napangiti nang marinig ang mga salita. Dapat alam mo na si Humphrey ay mga crony niya noon, pero ngayon, parang mahigit 10 taon na siyang hindi nagkita, di ba? Chief,
Gusto mo bang tawagan si Humphrey at magtanong? Hindi ko alam ang bagay na ito. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Luther Drake na nakatayo sa tabi niya. Tawag. Hindi na kailangan yan. Gayunpaman, ang matanda ay ngumiti at umiling nang marinig ang mga salita, at agad na ikinaway ang kanyang kamay, hindi mo alam ang ugali ni Humphrey Lord. Dahil siya ay nakikita niya, kahit papaano ay nangangahulugan na ang binata. Ang tao ay mapagkakatiwalaan, kung hindi, hindi niya magagawang direktang ibigay ang ganitong uri ng ebidensya. Malinaw, bilang isang pinuno sa mga dekada, natural na kilala niya ang kanyang subordinate na karakter. Kung ito ay hindi mapagkakatiwalaan, imposible para sa kanya na magbigay ng uri ng sertipiko ng pagpaparehistro ng personal, at dapat na mayroon siyang bakuran sa kanyang puso. Narinig ni Luther Drake ang mga salita at kumislap ang kanyang mga mata, at tumango siya bilang pagsang-ayon. Kung ganoon, Trump, pakitawagan si Mr. Ember. Sabihin mo lang na nandito kami ni Chief at hintayin mo siya dito. Matandang Luther. Walang malay na sabi ni Luigi Mon nang marinig niya ang mga salita, mukhang medyo naguguluhan. Malamang hanggang ngayon, at mukhang hindi pa siya ready sa pag-iisip. Okay, Luigi. Gayunpaman, bago marinig ng matanda ang mga salita, ang matanda ay nagsalita na ng mahina at same time na sinabi, dahil lahat tayo ay dumating dito, imposibleng sumuko ng kalahating hakbang, tama ba? Kung hindi mo makontrol ang iyong damdamin, Luigi. Kung gayon, sundin muna si Moon bilang isang doktor, dapat mong malaman kung kailan ito gagawin at kung kailan hindi ito gagawin, tama ba? Sorry Lolo, nagkamali ako. Marahas na nang inig si Moon nang marinig niya ito, ibinaba ang kanyang ulo at hindi nang ahas na magsalita muli. Well, remember, you should talk from now on, lalo na pagdating ng binata na pinangalan ng Ember, understand? Tiningnan ng matandang lalaki ang kanyang apo na may malalalim na mata at sinabing, Oo, naiintindihan ko, Lolo. Tango lang ang naitango ni Luigi Mon. Nang makita ang eksenang ito, umiling si Luther Drake at dahan-daang sinabi, Chief, nagmamalasakit din si Luigi sa iyo, huwag mo siyang takutin. Tumawag ka lang. Yes, Luther Drake. Sir, pasensya na po, lalabas po ako at tatawagan ko po si Mr. Ember. Nang makita si Luther Drake na kausap ang sarili, agad na tumango si Zayden Trump, umamin ng guilty, at lumabas dala ang kanyang cellphone. Nang makitang lumabas si Zayden Trump dala ang kanyang mobile phone, si Luigi Mon ay tumigil sa pagsasalita ng mahabang panahon, at sa wakas ay bumantong hininga ng walang magawa at hindi na nang ahas na magsalita pa. Nararamdaman na niya na medyo nagalit ang kanyang lolo, kung hindi ay hindi na niya ito pinaalalahanan sa ganoong kabagsik na tono, dahilan para hindi siya maglakas loob na magpatuloy sa pagiging presumptuous. Kahit mabait siya at maalaga, nakakakuha siya ng puntos. Bilang isang doktor, dapat alam niya kung kailan dapat gawin at kailan hindi dapat gawin. Nang tawagan ni kalihim Zayden Trump si Daylan, seryosong pinag-aaralan ng huliang Young Sword Cannon. At nang pumasok ang numero ng telepono ng kabilang partido, kinuha ito ni Daylan Ember at mahinang sinabi, Hello, pwede ba akong magtanong? Malinaw, walang numero ng telepono ng ibang partido sa rate ng komunikasyon ng kanyang mobile phone. Hello, Mr. Ember, ako si Zayden Trump. Ang boses ni Secretary Zayden Trump ay nagmula sa mikropono, na tila napaka-solemn at solemn. Oh, si Secretary Trump ba? Natigilan si Daylan nang marinig niya ang mga salita, ngunit hindi niya inaasahan na si Secretary Trump ang tumawag sa kanya ng personal, at pagkatapos ay may biglang kuminang sa kanyang isipan, at pagkatapos ay nakita niya itong commandant, at curious na sinabi, Secretary Trump, ito ang kabisera. Napaka-espesyal ba ng pasyente dito? Obviously, with the status of the other party, kung walang importante, hindi siya madaling mahanap. Dagdag pa, ang pag-uusap ng kabilang partido sa kanya noong nakaraang gabi, natural, hindi ba't ang lahat ay umabot sa ilalim? Tama, nandito si Mr. Moon, at kasama rin niya si Mr. Luther Drake. Hindi inaasahan ni Secretary Trump na mahulaan ito ni Daylan, at tumango siya sa pagkamangha.
Nang marinig ang tono ng kabilang partido, hindi napigilan ni Daylan Ember ang bahagyang pagkunot ng noo, at curious na sinabi, Secretary Trump, hindi ko alam kung ang bagay na ito ay makapagbibigay sa akin ng masusing pag-unawa. Ano ang pinagmulan ng kabilang partido para sa pananakot gusto mo ito? Anong ibig sabihin ng takutin ako ng ganito? Magalang ako, naiintindihan. Nagalit si Secretary Zayden Trump nang marinig niya ang mga salita, at pagkatapos ay sinabi ni Peter, kalimutan mo na ito dahil tinanong mo na ako, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo, upang hindi mo malaman ang kahalagahan nito mamaya. Ang isa na nanggaling sa kabisera ay talagang pambihira ang pagkakakilanlan. Pagkatapos ay inulit niyang mabuti ang mahahalagang bagay tungkol kay Mr. Moon, at natigilan si Daylan nang marinig niya ito. Kanya. Ibig mong sabihin, si Elder Moon ang personal na pumunta sa akin. Nakabatay si Rao sa likas at determinasyon ni Daylan Ember, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang kabilang partido. Ang pambansang bayani ng magulong panahon ng digmaan, ang pinuno ng People's Liberation Army, ay hindi inaasahan na ang kabilang partido ay pupunta sa Banuan upang makita siya ng personal, na naging dahilan upang siya ay nambobola at hindi napigil ang huminga. Hindi katakataka, sa pagkakakilanlan at katayuan ni Secretary Zayden Trump, ang bagong pinuno ng marangal na Banuan City, ay natakot ng ganito. Mr. Ember, nasaan tayo ngayon? Gusto mo bang pumunta ng personal ngayon? Sinabi muli ni Secretary Trump sa oras na ito. Oo naman. Sa kabilang dulo ng telepono, tumango si Daylan nang marinig niya ang mga salita, at sinabing walang pag-aalinlangan, hintayin mo ako ng 1 oras, medyo malayo ako rito. Aalis ako ngayon din. Ang iginagalang na pambansang bayani, si Daylan ay likas na hindi maiiwasan, at hindi rin siya maaaring umupo ng walang ginagawa. Sige, hihintayin kita dito. I'm sorry, Mr. Ember. Sabi ni Secretary Trump na may malaking kagalakan. Bakit ka mag-abala, si Mr. Moon ay isang sikat na bayani ng pamilya. Kung hindi niya itinapon ang kanyang ulo at damanak ang kanyang dugo sa nakaraan, hindi tayo magkakaroon ng kung ano tayo ngayon. Kung si Mr. Moon ay nasa problema, natural ako to do my little bit, ibinaba ko muna ang telepono. Sabi ni Daylan Ember at ibinaba ang telepono. Phew, tapos na. Inilapag ni Secretary Trump ang kanyang telepono at nakahinga ng maluwag. Marunong magsalita ang batang ito, hindi na siya tulad ng ilang kabataan ngayon na nakakalimutan ang pinagmulan. Ngunit sa sumunod na sandali, isang matandang buntong hininga ang lumabas sa kanyang likuran. Ngunit si Mr. Moon ang nagtulak nito palabas. Malinaw, narinig ng matanda ang sinabi ni Daylan sa telepono, at sa makatuwid, hindi niya maiwasang maging mas pabor sa binata na hindi pa niya nakilala. Kung tutusin, sa kanyang opinyon, ang mga kabataan ngayon ay naaalala ang orihinal, talagang napakaliit, hindi gaanong. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.